So ulitin ko, magandang gabi po sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 7 ang ating pag-uusapan ngayon. So tuloy pa rin nating alamin, tuklasin ang mga sitwasyon na inaayos ni Apostol Pablo. Actually, dito po nga sa Book of Corinthians, basta Book of Corinthians, automatic ang nasa isip agad natin yung mga issue na inaayos ni Apostol Pablo from 1 Corinthians to 2 Corinthians. Kasi nga itong church ng Corinto ay talagang sila ay nabansagan na mayroon silang mayroon silang apat na kategory na tawag sa kanila. Sila yung natural man, babe in Christ, immature, carnal, and spiritual. Maraming tawag sa kanila. Natural man, babe in Christ, immature, carnal, spiritual. Limang kategorya. So, ganun po. Kaya, mapapansin natin doon sa mga yung mga statement or mga salita ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto, talagang iba't ibang problema ang kanyang inaayos. So ngayon, proceed tayo dito sa chapter 7 ng 2 Corinthians. So sa verse 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves. Okay, ulitin ka, sinasabi niya, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So ano po yung dito, yung challenge? Sinabi niya, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So Paul refers to the promises mentioned in chapter 6. Kasi dito sa chapter 6, backward lang tayo sa verse 16 to 18. And what agreement has the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. And wherefore, verse 17, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. 18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ayan po yung ito po yung issue. Kaya yung sinasabi ni Apostle Paul, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh of the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Dahil na-mention nga dito sa chapter 6, 16 to 18, so that God dwells among His people and receives those who separate from uncleanness. So mayroon pong condition, so dapat po ay maging malinis ang kanilang sarili dahil sila po yung na-mention na ang Panginoon ay manahan sa kanila. Kaya nga sabi ito nga sa verse 16, I dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So, malinaw dito sa chapter 6, 16 to 18, that God dwells among His people and receives those who separate from uncleanness. Now, cleanse ourselves does not mean believers save themselves from sin. It means believers cooperate with God's sanctifying work by removing sinful practices. Yun po yung
gustong iparating ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto na sinasabing cleanse ourselves. Okay? Cleanse ourselves. So, it doesn't mean believers save themselves from sin. Ito ay ang ibig sabihin na ang mga mananampalataya ay mayroong cooperation to cooperate with God's sanctifying work by what? Removing sinful practices. Tandaan po natin, itong mga Corinthian church ay more on yung more on pinapractice nila yung mga sinful practices, at nais ni Apostle Paul na ito'y alisin na nila and then cooperate with God's sanctifying work. So alisin yung mga sinful practices itong mga taga-Korinto. So the filthiness of the flesh. Kaya nga ang ganda ng ipinangako pa ng Panginoon sa kanila. And sabi dito sa verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. Pinagsabihan itong mga Corinthian believers, ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So kung titignan po natin, i-analyze po natin yung sinabi ng Panginoon, isang pangako na siya'y magiging Diyos ng mga believers na ito. Kaya sabi ni Apostle Paul, cleanse ourselves. It means to cooperate with God's sanctifying work by removing sinful practices. Yan lang po ang request dapat itong mga taga-Korinto. Dahil obvious sila ay isang believers pero namumuhay sila sa immorality, namumuhay sila sa patuloy na pagkakasala. Dapat kung ang isang believer ay totoong transform, kung talagang siya'y nanampalataya, ay dapat hindi na dapat mag-desire ng mga sinful practices. Anong sabi dito nga sa Titus? Ang isang ligtas under grace. Anong na-mention dito sa Titus chapter 2, 11 and 12? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yun dapat ang mag-manifest sa mga believers, pero iba sa mga Corinthian believers. Ang nag-manifest sa kanila more on sinful practices. Ang nakikita sa kanila hindi yung transformation. Ang nakikita sa kanila yung mga practices na hindi dapat sa mga mananampalataya. Ano pang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 6? Pag ang isang tao ay na-convert under grace, yung isang tao na naniniwala under grace, chapter 6, 1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Number 2, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Hindi po talaga pwede. Kaya itong mga taga-Corinthians, iba. Sila'y mga mananampalataya, pero yung kanilang practices ay
hindi hindi yun yung ninanais ng Panginoon. Okay? So dapat ang isang grace believers ay mayroong transformation. Mayroong transformation na makikita, at kung maaari lahat ng anyo ng kasamuan layuan. Mayroon pang sinabi si Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Lahat ng anyo ng kasalanan layuan. So yun yung nararapat. Pero kakaiba itong mga taga-Corinthians, dahil instead na makikita sa kanila ang totoong transformation, ay hindi po, mas nakikita sa kanila yung mga sinful practices. Hindi po nakikita yung talagang complete transformation sa kanilang buhay. Kaya sila po ay tinawag na babe in Christ, tinawag ding immature, tinawag ding carnal, at tinawag din siyang natural. Pag sinabing natural, ay mga unbelievers na ito. So doon lang natin matutunan sa mga taga-Corinthians na mayroong iba't ibang kategory na tawag sa mga taga-Corinto. Tinatawag din silang natural man. Yung natural man, ayun yung kategory niya is unbelievers. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Tapos sa chapter 3, may iba namang kategory ang tawag sa kanila. Chapter 3 verse 1, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual. So ito yung spiritual, but as unto carnal, yung isang tawag, at as unto babes. So dito po makikita natin yung may iba't ibang kategorya or category. So mayroong natural man, mayroong babe, carnal, spiritual. So babe, ito din ay considered as immature. So mapansin niyo po na yung sa mga taga-Corinto ay may mga category. Pero ulitin ko po, pag ang isang tao ay nanampalataya, ay dapat mayroong transformation na makikita. Sa mga taga-Corinto ay hindi agad na nagmanifest yung new nature. More on nakikita sa kanila yung old nature. Anong sabi ni Apostle Paul sa old nature dito sa Colossians chapter 3 verse 9 to 10? Lie not one to another, saying that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. Ano po yung na-mention sa verse? Put off the old man with his deeds, and then put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Sa mga taga-Corinto or sa Corinthian believers ay hindi agad nagmanifest ang new nature or yung new man. More on nagmamanifest sa kanila yung old man or yung old nature sa kanila, kaya mas dominant sa kanila yung nature ng pagkakasala.
Okay? Mas dominant sa kanila yung old nature na supposed to be hindi dapat ang mag-manifest, hindi dapat yon ang mag-manifest sa kanila, pero ito po ay sa mga taga-Corinthians ay nag-manifest more on yung old nature. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh. O dapat magkaroon ng kalinisan. And then cooperate with God's sanctifying work by removing sinful practices. Yun yung naging sitwasyon dito sa mga taga-Korinto. Mga believers, naniniwala sila pero patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Sila'y mga mananampalataya na at the same time ay nagpa-practice pa rin ng immorality, na sinful practices, nakikita pa rin. Kaya hindi magandang halimbawa itong Corinthian Church. At itong mga believers sa Corinto, sila pa'y binansagan na espiritual. Kasi yung mga spiritual gifts doon sa kanila ipinagkaloob. Yung mga spiritual gifts ay pinagkaloob sa mga taga-Korinto, sa mga Corinthian believers. Kung mapansin nyo po sa ibang mga churches na na-mention during the ministry of Apostle Paul, ang Corinthian church ang binansaga na spiritual. Kasi doon na-emphasize sa kanila yung mga iba't ibang spiritual gifts. Diba? Pero sa kabila noon na sa kanila ipinagkaloob yung mga iba't ibang gifts, pero yung category ng karamihan sa mga sa mga Corinthian believers ay nandoon yung babe in Christ, or immature, carnal, and spiritual. So ganon yung sitwasyon ng mga taga-Korinto. Kaya nakakalungkot kung ang isang doktrina ay ibabase natin doon sa mga katuruan under sa Korinto, magkakaroon po ng problem dahil sila yung church or group of believers na binansagang childish. Bakit childish? Dahil nga mas marami yung sinful practices kumpara doon sa spiritual. Mas marami po yung mga sinful na ginagawa. Kaya childish ang tawag sa mga believers, mostly sa taga-Korinto. Mayroon silang mga spiritual gifts na pinagkaloob, pero po ito ay ipinagmamayabang ng mga taga-Korinto. Kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakaisa, dahil instead na yung mga spiritual gifts ay purposely for unity, purposely na sila sana ay magkakaisa, ito po ay hindi nila ginamit at mayroong competition na nangyayari. Kaya sa puntong ito, nais ni Apostol Pablo ang mga taga-Corinthians ay dapat magkaroon ng kalinisan. Kaya sabi niya, cleanse ourselves. Cleanse ourselves does not mean believers save themselves from sin
It means believers cooperate with God's sanctifying work by removing sinful practices. Na yun po ang nagiging nagmanifest sa mga taga-Korinto. So ano yung mga tinatawag na filthiness? Actually, ang dami po. Isa dito yung external sins, sexual immorality, drunkenness, idolatry, physical acts of sin, filthiness of the spirit, pride, envy, bitterness, false doctrine, unbelief. Perfecting holiness means bringing sanctification toward maturity. So, alam niyo po sa Corinthian church, mas nakikita natin or nalalaman natin na ito pong mga bagay na ito ay ginagawa nila. Di ba? Kaya dun sa chapter 16 sabi nga dito, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Yun yung nais ng Panginoon sa mga taga-Korinto. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not in the unclean thing, and I will receive you. Kung alisin lang ito, yung mga sinful practices, immorality, drunkenness, idolatry, pride, envy, bitterness, false doctrine, unbelief. Ang ganda ng condition ng Panginoon, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Yun po ang yun yung nagiging problema dito sa Corinthian church. Yun yung naging problema, kaya sa ibang mga churches na mention natin, matinding ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng anyo ng kasamaan layuan. At ang katuruan ng grace, teaching us to deny ungodliness and worldly lust. Mayroon pong dapat transformation. Pero itong yung Corinthian church, wala pong walang nakikitang agad na transformation dahil sa mga ito. Wala agad na makikita tayong transformation. Siguro pag tayo ang titingin, baka sabihin natin na hindi talaga mga mananampalataya ang iglesyang ito. Kasi nga nandoon pa rin sila sa pagkakasala. Patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. At ito yung inaayos ng apostol natin na si Pablo. Yung iglesyang ito. Kung baga sa dami ng iglesia na itinatag ng apostol natin na si Pablo, ang taga-Korinto ang pinaka matinding iglesia. Kung tungkol sa problema, tungkol sa mga bisyo, tungkol sa kasalanan, halos nandoon sa kanila, pinapractice nila. Maging si Pablo nga ay kinikritik nila, kini-question yung kanyang credibility, yung kanyang authority. At ang mga Corinthian believers ay hindi totally naniniwala kay Pablo.
Pero ganun pa man, si Apostol Pablo ay patuloy pa rin niyang inaayos ang problema dito sa iglesyang ito. Ang daming problema: sexual immorality, drunkenness, idolatry, physical acts of sin, filthiness of the spirit, pride, envy, bitterness, false doctrine, unbelief. Yung mga yan ay nagmanifest doon sa Corinthian Church. Ang tindi po. Kaya nga pag binabasa mo yung Corinthian Church, Corinto, 1st and 2nd Corinthians, ang daming ang daming problema, ang daming bisyo, ang dami pong ginagawa na kung tutuusin hindi align bilang part sa katawan ni Kristo or part sa body of Christ. Kaya ulitin ko, sila po ay tinawag na natural man, babe in Christ, carnal, and spiritual. Okay? Yun po yung naging category. At nais ni Apostol Pablo na sila ay mag-matured sila sa Panginoon. So may mga issue na dapat nating alamin pa. Paul corrects the misunderstanding that grace allows careless living. Yun po kasi ang nasa mindset ng mga taga-Korinto, pero ito po ay misunderstanding lang po. Kaya inaayos ni Apostol Pablo ang akala nila pag nasa biyaya ng Panginoon ay okay lang gumawa ng kung ano-ano. O kung balikan natin saglit yung sa Romans chapter 6, hindi talaga pwede na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Verses 1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So mayroong misunderstanding na nangyari. Kaya ito yung inaayos ni Apostol Pablo. Paul corrects the misunderstanding that grace allows careless living. Doon po sa mga taga-Korinto. Doon sa Corinthian Church. Na misunderstand nila kung ano ba ang turo ng grace. Sa mga taga-Korinto pala, pag sinasabing saved by grace, okay lang magkaroon ng sexual immorality, drunkenness, idolatry, physical acts of sin, filthiness of the spirit, pride, envy, bitterness, false doctrine, unbelief. Naku, hindi po pwede. Kaya nga, kung ang isang tao ay saved by grace, dapat hindi natin i-adapt yung idea ng mga taga-Korinto na yun po ay mali. Ang sabi ni Apostol Pablo, balikan natin yung Titus 2:11 and 12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Huwag nating tularan ang mga ginagawa ng mga taga-Korinto ayon din sa mga ibang group of organization na ang doktrina na sa pagkakaalam nila pag sinasabing grace teaching ay malaya din silang gumawa ng kung ano ang ginagawa. Kaya minsan itong grace teaching may nasisira. Pag sinasabi mong
you are grace believers. Grace believer, yung iba i-conclude nila ay kayo pala yung mga tao na kayo pala yung grupo na okay lang magkasala. Kasi may mga ganong nagtuturo na grace ang ipinapangaral pero patuloy sa paggawa ng kamalian katulad ng mga taga-Korinto. So, may mga ganon po. Possible, mayroon kayong na-encounter na ganong klaseng paniniwala at yan po ay hindi po ganon ang ating ipinapangaral, hindi po ganon ang ating itinuturo. Kaya nga si Apostol Pablo ay inaayos niya ang paniniwala ng mga taga-Korinto na hindi ganon, hindi dapat. Pag ang tao ay nakay Kristo, pag ang tao ay naligtas by His grace, ay hindi na magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan or hindi dapat mamuhay sa kasalanan. Kaya yung mga taga-Corinthians ay ikinokorek ni Apostol Pablo kasi mali naman yun, nasa Panginoon tas patuloy sa paggawa ng kamalian. Nasa Panginoon dapat may transformation. Mayroong pagbabago, di ba? So yun po yung yun yung naging matinding issue dito sa Korinto. Kaya pala itong mga taga-Corinthians ay gumagawa sila ng mga pagkakasala dahil na misunderstood nila yung grace teaching na hindi dapat mangyari. Maging sa panahon natin ngayon, dapat hindi mangyari yung ginagawa ng mga taga-Korinto. Siguro yun yung ginagamit ng ibang basihan. Mayroon namang mababasa sa Bible na itong ginagawa ng Corinthian Church. Believers din naman sila. Ginagawa nila ngayon na pangdepensa itong Korinto, yung Corinthians. Kasi babasahin din nila yon. Bakit ginawa ng mga Corinthian believers ito? Ibig sabihin pwede palang gawin. Diba? So hindi po. Kaya nga inaayos ni Apostol Pablo ang problema na yan. Dito po tayo sa verse 2, sa chapter 7. Receive us, we have wronged no man. We have corrupted no man. And we have defrauded no man. Paul asked them to reopen their hearts toward Him. Bakit reopen? Ibig sabihin, nagkakaroon nga ng problem Noon, malugod nilang tinanggap si Apostol Pablo doon sa chapter sa 1 Corinthians, pero sa puntong ito ay may time na sila ay nag-close or naging close-minded, na-deceive. Kasi nga may mga false teachers during that time at inaakusahan nila si Apostol Pablo, yung mga accusers. Ganito kasi ang ginagawa ng mga accusers ay pinupuntahan nila yung ministry ni Apostol Pablo at naghahasik sila ng doubt para questionin nila ang authority ni Apostol Pablo. Kaya mayroong iba na naging close-minded, nagkaroon sila ng doubt kay Apostol Pablo. At ito ngayon, nais ni Apostol Pablo na ma-open ulit ang kanilang puso para malugod siyang tanggapin. His enemies had accused him. Ano ba yung ina-accuse ng mga kalaban ni Apostol Pablo that time? Ito po, the enemies accusing Paul of cheating, manipulating churches, abusing authority,
Kaya Paul answers every accusation. Wrong no man, harmed no one, corrupted no man, did not lead anyone into false doctrine, defrauded no man, and did not exploit people financially. Dinipinsahan ni Apostol Pablo yung accusation. Ganun po yung alam po natin yung accusation. Kaya nga accusation kasi nga hindi nga niya ginagawa yun eh. Hindi ginagawa ni Apostol Pablo, pero yung mga accusers ay gumagawa ng kwento, paninira doon sa kanyang ministry. O minamanipulate daw niya yung mga churches at inaabuso niyang authority. So ganun po yung naging pangyayari na inaayos ni Apostol Pablo doon sa Corinto. Kasi hindi naman totoo yung mga accusation. At mostly yung mga nag-accuse sa kanya, yung mga false teachers. Ulitin ko po, may mga false teachers. Kasi ang ginagawa ng mga false teachers ay nagkukunwari sila na believers. Nagkukunwari sila na sa Panginoon din, ministro sila ng Panginoon. Kaya nga sa 2 Corinthians 11:4, ito yung sabi nga ni Pablo, "For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him." Dito po sa 2 Corinthians, sinabi na ni Apostol Pablo, ibig sabihin, mayroon palang mga nag-house to house, mga false teachers na pumupunta sa iba't ibang group of denomination or organization during that time, at binabanggit din nila ang Jesus, pinapangaral din nila si Jesus, pero sabi ni Pablo ay hindi katulad sa kanyang pangangaral. Sabi niya, kung may pumunta sa inyo nagtuturo ng another Jesus, kung may pupunta sa inyong nagtuturo ng another spirit, sabi niya, at kung may magtuturo sa inyo na iba ang ebanghelyo sa itinuturo ko, anong tawag sa kanila ang mga ito? Anong tawag? Sa verse 13 hanggang 15, sabi niya, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. And therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works." Kaya ang gawain ng mga accusers, false teachers, false ministers, false apostles ay sisiraan nila si Pablo. Sinisiraan nila si Apostol Pablo, inaccuse nila of manipulating churches, abusing authority, at yung iba pang form of accusation na ginagawa. At sila pala ay mga false apostles and false ministers, or ministers of Satan. Ayan po. Kaya, paano ma-identify ang mga ministers of Satan? During the time of Apostle Paul, ma-identify sila
Dahil ang presentation nila tungkol kay Kristo iba sa presentation ni Apostol Pablo. Sa madaling salita, lahat ng presentation iba sa presentation ni Pablo ay mali. Okay? Ulitin ko Dito po sa chapter 11, 2 Corinthians, chapter 11, verse 4, onwards, kaya sa 13-15 binasa natin, lahat ng ibang katuruan, lahat ng iba sa ipinapangaral ni Apostol Pablo ay false teaching, false doctrine, false apostles, false ministers. Lahat mali. Inulit pa niya dito sa Galatians chapter 1. Bakit niya na-mention ang mga ito? Dahil nga sa mga accusation sa kanya. Ay dito sa chapter 1 verse 8 at 9 sa Galatia. Verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. And we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. At sa verse 11 and 12, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. 12, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Lahat ng nangangaral na iba sa kanyang ipinapangaral, base dito sa binasa natin sa Galatians 1:8-10, let him be accursed. So, sa panahon na nangangaral si Apostol Pablo, ang dami ng mga false teachers, at itong mga false teachers gusto nilang siraan itong si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. At ngayon, itong mga taga-Korinto, okay, yung mga taga-Korinto, may iba na confuse. Yung ibang taga-Korinto ay naniniwala sa mga false teachers. Kaya itong si Apostol Pablo, sabi niya na mai-open ulit ang kanilang mga puso. So ang desire, ang request ni Apostol Pablo sa kanila na ma-reopen ang kanilang mga puso at mauunawaan nila na siya inakusahan lamang ng kanyang mga kalaban sa pagtuturo. So ganun ganun yung nagiging senaryo. Habang siya ay nangangaral, ay sinusundan siya ng mga accusers, mga false teachers, at gusto nilang sirain ang ministry na inumpisahan ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, receive us. We have wronged no man, we have corrupted no man, and we have defrauded no man. So, kailangan na mananatili yung kanyang integrity sa kanyang ministry. Idagdag natin yung 1 Thessalonians chapter 2
1 Thessalonians 2, verses 3 to 10. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. 4. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which trieth our hearts. 5. For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness. God is witness. Number 6. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ. Verse 7. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. 8. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were there unto us. Verse 9. For ye remember, brethren, our labor and travel, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Number 10. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameable we behave ourselves among you that believe. So pinaliwanag pa dito sa yung tindi ng yung background o yung sitwasyon ng kanilang pangangaral, night and day silang nangangaral at hindi nga humingi ng mga humingi ng kapalit, basta ipangaral lang nila ang mabuting balita. Dagdag pa natin yung Acts 20 33 to 35. Verse 33. I have coveted no man's silver or gold or apparel. 34. Yeah, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, unto them that were with me. 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. So mapansin po natin dito na sa ministry ni Apostle Paul at yung mga kasama na day and night, hindi po siya humihingi ng kung anumang mga kapalit or charge. Ang nais lang niya ay mangaral. Ang nais lang niya maipangaral with integrity. At ang naging problema lang doon nga sa opposition ay sinisiraan siya. Na nagmamanipulate daw siya ng mga iglesia. At kung ano yung mga accusation ibinabato sa kanya. Pero ganun pa man, hindi na nababago yung kanyang pangangaral o hindi siya na-discourage sa kabila ng mga accusation, opposition. Mas patuloy siya sa pangangaral para mas ma-share niya ang gospel na kanyang tinanggap. Sa kabila ng mga accusation, sa kabila ng maraming opposition, patuloy niyang ipinapangaral ang gospel of grace.
Dito sa verse 3, chapter 7, 2 Corinthians, I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. Kaya sabi, I speak not this to condemn you. Sabi ni Pablo, Paul is not attacking them. Hindi niya inaatake sila. Instead, he reminds them of his deep love. Yun yung ano niya yun yung ni-remind lang niya na mayroon siyang malasakit, mayroon siyang pagmamahal sa kanila. Kaya sabi niya, I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. Yun yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na kailangan nilang ma-realize na nais ni Apostol Pablo na sila ay mag-grow spiritually. Kaya sabi niya, I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. Kaya inaayos niya. Okay? Sa kabila ng sitwasyon na sila ay dumating sa punto na may mga doubt, may pag-alinlangan. Anong sabi sa verse 4? Great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceeding joyful in all our tribulation. Paul says, has great boldness, confidence, joy, despite suffering. Alam naman po natin na sa kabila ng matinding sitwasyon na ito, pero si Apostle Paul ay patuloy pa rin siya. So God comforted him. So faithful ministry produces joy despite hardship. So ganun pa rin makikita natin na sa kabila ng hardship, si Apostol Pablo ay faithful siya sa kaniyang ministry. Dito tayo sa verse 5. For when we were come into Macedonia, our flesh had no rest. Ito, matindi ito. Our flesh had no rest, but we were troubled on every side without, were fightings within, were fears. Our flesh had no rest. Talagang matindi yung na-experience nga ni Apostol Pablo with his companions. And Paul describes his arrival in Macedonia: problems outside, persecution inside. Fears concerning the Corinthians. Mayroong problems outside, persecution inside. So even Apostle experience emotional distress. Siyempre naman, pag ganito pong sitwasyon ay bilang tao, kaya nga hindi siya nakapagpahinga. This proves the idea that mature Christians never struggle. Nagkaroon ng nagkaroon ng struggle, pero hindi ibig sabihin huminto. Pero yun nga,
nagkaroon din ng sabihin nating panghihina, pero hindi ibig sabihin ay na-discourage. Gustong basahin natin saglit ang Philippians chapter 2:27. Philippians chapter 2:27. For indeed he was sick, nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also. Sabi niya, but ang pinag-usapan kasi dito si Epaphroditus. Tapos dito sa but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Ganun even Apostle Paul experience emotional distress. Yes. Kaya hindi ibig sabihin na hindi exempted ang mga believers. Even Apostle Paul experience sa mga distress, struggle, kasi nga matindi po yung na-experience actually sa kanya dahil ang dami ng mga persecutors, accusers, false teachers, ministers of Satan. Kaya nga, problem outside, persecution inside. Dagdag natin yung Romans 8:26. Ano yung sabi dito sa Romans 8 verse 26? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for, as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So ulitin ko po, kung alamin natin yung sitwasyon na na-experience ni Apostle Paul during his missionary journey or his ministry, ay napakatindi po. Ikumpara sa mga sitwasyon na na-experience natin, baka siguro pag tayong naka-experience umayaw na tayo, na-discourage na tayo. Pero si Apostle Paul, hindi. Nagkaroon siya ng lungkot, panghihina, pero patuloy pa rin sa kaniyang pangangaral. Doon tayo sa verse number 6, chapter 7, 2 Corinthians. Nevertheless, God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. So God comforted us by coming. Ito po yung nakasama nila si Titus. God often comforts believers through other believers. Ibig sabihin, ang comfort ay pwedeng mag-comfort ang kasamahang mananampalataya, or yung mga kasama pwedeng mag-comfort sa kasamahan lang din. At katulad example nga dito si Titus, siya yung naging instrument para ma-comfort din yung ibang believers. So God commonly works through human encouragement. Sa Romans 12 tayo, 12:15. Romans chapter 12 verse 15. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Tapos sa 1 Thessalonians 5:11. 1 Thessalonians 5 verse 11. Wherefore comfort yourselves together
and edify one another, even as also ye do. So, ano po ang punto dito? Bakit na-mention? Ibig sabihin, sa kabila ng mayroong panghihina, mayroong tinatawag na yung ibang believers ay pwedeng mag-comfort. Yan, siguro na-experience niyan. Yung mga kasamahan, kapatiran, pwede kang i-comfort. So iba yung comfort doon sa mang discourage, kasi merong iba na instead na i-comfort ka ay i-discourage ka pa. Yan kasi, bakit ka kasi pumasok diyan? Bakit ka kasi lumipat? Bakit ka kasi nag-aral? Mga ganun po. Wag niyong pakinggan 'yon, mga ganun. Ano 'yan? Discouragement 'yon. Hindi 'yon hindi kasamahan 'yon pag ganun. Okay, so wag niyong pakinggan yung mga discouragement. Ang Panginoon laging nag-i-encourage. Okay? At katulad nga dito sa Apostle Paul, mga kasama niya ay sila yung magandang example. Sila yung magandang example. So yung mga co-workers, pag may nanghihina, mayroong comfort na mayroong message of comfort na ipaparating sa kanila. Ayan po. Then, dito sa verse 7, and not by his coming only, but by the consolations wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoiced the more. So yun, Titus reporter, their longing, mourning, zeal toward Apostle Paul. So nagkaroon ng maayos na fellowship. Verse 8, though I made you sorry with dito sa verse 8, for though I made you sorry with a letter, I do not repent. I do not repent, though I did repent. For I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a reason, or but for a season. Paul refers to the severe letter. He regretted their temporary pain but not its results. Yun po yung yung issue dito sa verse number 7. Kaya sometimes truth hurts before it heals. And then verse 9, now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. So this is one of Scripture's clearest statement about repentance dito po. So repentance ulit is a change of mind, metanoia. So their sorrow was according to God and not merely emotional. So repentance involves change heart, not mere guilt. Magkaiba yung guilt doon sa change heart. So repentance, ulitin ko po, ay a change of heart or change of mind, change direction. Ayan, yun yung repentance, metanoia. And then sa verse 10, for godly sorrow worketh repentance
to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Godly sorrow. Ayan, godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. So, na-mention dito yung repentance sa verse 10 at na-describe yung dalawang tinatawag na sorrow, two kinds of sorrow. Yung yung godly at saka worldly. So, godly sorrow produces repentance, restored fellowship, and spiritual life mentioned in verse 10. And then yung other kinds of sorrow is yung worldly. So, worldly sorrow produces regret, despair, death. At example na dun sa worldly sorrow, itong si Judas. Ayan, yun yung sample ng worldly sorrow. Yun po yung repentance pero yung category ay yung worldly. Okay, so hindi lahat ng repentance ay godly. Okay, mayroong worldly. So, repentance ay magkakaiba yan sa remorse. Yung kay Judas, yun na, remorse ang tawag doon. Remorse. Verse 11, for behold, this self-same thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. So Paul lists the fruits of genuine repentance. Number 1, carefulness. Kaya sabi niya, meron siyang new desire to obey. And then, pangalawa, clearing yourselves. in verse 11, clearing yourselves, a willingness to make things right. Number 3, indignation, hatred towards sin. Number 4, fear, reverence toward God. 5, vehement desire, meaning longing for restoration. Zeal. Number 6, renewed spiritual passion. 7, revenge, disciplining sin. So, yun po yung na-mention dito sa verse 11, yung list of of genuine repentance. And then verse number 12, wherefore though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you. So Paul says his letter was not mainly against the offender, nor only for the offended. It was written so their love would become evident before God. Now, the church discipline aims at restoration. Kaya nga doon sa Galatians chapter 6 verse 1, kung babasahin po natin, Galatians chapter 6 verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, ganun po dun sa
sa sitwasyon sa Corinto dahil mayroong hindi pagkakaunawaan sa dapat may mangyaring restoration. Verse 13, therefore, we were comforted in your comfort, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, and because his spirit was refreshed by you all. So Paul was comforted. Titus was refreshed because the Corinthians welcomed him. So sa mapapansin natin na itong mga taga-Corinto ay tinanggap nila si Titus, and Paul was comforted. So repentance brings comfort to God's servants. So mapapansin natin dito ay itong mga taga-Corinto o mga believers doon ay unti-unti silang nag-matured. And then sa verse 14, for if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed. But as we spake all things to you, in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth. Kaya Paul had boasted to Titus about them. The repentance proved Paul's confidence was justified. So faithful believers can regain a good testimony. And then verse 15, and his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him. Titus loved them more because they received him. Ibig sabihin, itong mga taga-Corinto or Corinthian church, before ay hindi sila ganon yung kanilang behavior, character. Pero sa puntong ito ay nagkaroon sila ng unti-unting paglago. So Titus loved them more because they received him with fear, with trembling, and obedience. So this reflects respect for God's messenger. So submission to biblical authority strengthens fellowship. How about verse 16? I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. Dito po mapapansin mo agad na mayroong unti-unting pagbabago, unti-unting paglago sa mga Corinthian believers. Repentance restores trust, fellowship. Dito tayo sa Philemon 21. Philemon 21. Having confidence in the obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. At ganun din sa Galatians chapter 6 verse number 1. At ito yung mga major doctrinal themes in 2 Corinthians 7. In verse 1, the doctrine of sanctification and the teaching, believers pursue holiness because God has made them His people. And then verse 1, Christian separation. Now the teaching was Christians are called to turn away from sinful practices and influence. And then verses 2, 4, integrity in ministry.
So ministers should serve honestly without exploiting others. Verses 5 to 7, Christian suffering. Even mature believers face hardships and emotional struggles. Verses 6 to 7, a godly comfort. So God often encourages His people through fellow believers. Verses 8 to 10, godly sorrow. Sorrow that is directed toward God leads to repentance and life. Verses 12 to 13, church discipline. Correction is intended to restore, not simply to punish. Verses 14 to 16, restoration, repentance rebuilds confidence, fellowship, and joy. So the overall message of 2 Corinthians 7, Paul celebrates the Corinthians' response to his earlier correction. Rather than rejecting his rebuke, they experienced godly sorrow, repented, and were restored in their relationship with God or with both God and Paul. So mayroong restoration nangyari sa Panginoon at kay Pablo. So the chapter teaches that biblical correction when received with humility produces holiness, renewed fellowship, and lasting joy. And it also distinguishes through repentance which bears fruit from mere regret, emphasizing that God's goal in discipline is restoration rather than condemnation. And now let's proceed to question and answer. So meron tayong mga ilang questions na base lang dito sa chapter 7, 2 Corinthians, with answer. Number 1, ito yung unang tanong dito lang sa sa 2 Corinthians 7. May miyembro ng iglesia, ito yung unang tanong, na patuloy sa bisyo ngunit sinasabing ligtas na siya kaya hindi na kailangang magbago. O may mga ganun po Ano ang ituturo mo? Ibig sabihin ito ay reality, mayroong mga nagsasabing ganun na siya ay ligtas na. Iligtas na nga, bakit kailangan pa bang pagbabago? Ang sagot sa verse 1, ang tunay na mananampalataya ay dapat maglinis ng kanyang buhay na magpatuloy sa kabanalan. Kasi kung nagsasabi siya na ligtas pero patuloy sa kasalanan, patuloy sa kasamaan, papaano nasasabing siya ay ligtas? So dapat hindi. Number 2, may Kristiyano na puro panlabas lang ang iniingatan, ngunit puno ng galit at inggit ang puso. So mayroon bang mga believers na ganoon? Maingat siya sa panlabas, pero ang sa puso naman niya ay punong-puno ng galit at inggit? So ang sagot sa verse 1, parehong dapat linisin ang kasalanan ng laman at ng espiritu. So mayroong ito kasi ang senaryo sa mga taga-Korinto Hindi sila yung mga believers nga pero nandoon pa rin sa pagkakasala. Kumbaga ang nagmamanifest sa kanila ay yung kasalanan. Number 3, tinawag kang maging banal ngunit sinasabi ng iba na imposible iyon. Ang sagot sa verse 1, inuutosan tayo ng Diyos na perfecting holiness. Ito po yung senaryo sa taga-Korinto. Pang-apat, may pastor or minister
na inaakusahan ng pandaraya ng walang ebidensya, ang sagot sa verse 2, dapat siyang mamuhay ng may integridad tulad ni Pablo. Panglima, nasaktan ka sa pagsaway ng pastor o minister. Ang sagot sa verse 3, kung ito ay ginawa dahil sa pag-ibig at katotohanan, dapat itong pag-isipan. Pang-anim, napagod ka na sa paglilingkod dahil sa maraming problema. So may mga ganun po. Sa dami ng problema, parang ayaw mo na. Daming mga pagsubok, parang ayaw mo na. May mga ganun po. Ang sagot sa verse 4, maaring magalak pa rin sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. Number 7. Iniisip mong mahina ang pananampalataya mo dahil natatakot ka. Ang sagot sa number 5. Verse 5. Maging si Pablo ay nagkaroon ng fighting without fears within. Number 8. Nalulungkot ang isang kapatid. Anong maaari mong gawin? Ang sagot sa verse 6, maging kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay ng kaaliwan or comfort. 9. Dumating ang isang lingkod ng Diyos at nabuhayan ka ng loob. Sa verse 6, ang sagot sa verse 6, ginagamit ng Diyos ang ibang mananampalataya upang magbigay ng kaaliwan or comfort. 10. Nagkamali ang isang kapatid, ngunit tunay na nagsisi o nagbago. Ang sagot sa verse 7, dapat magalak sa kanyang pagbabalik loob. Number 11, masakit ang sermon kaya sermon or yung preaching or mensahe, kaya gusto mo nang umalis sa iglesia. Ang sagot sa verse 8, ang katotohanan ay maaring makasakit ngunit nagdulot ng pagbabago. Number 12, umiiyak ang isang tao dahil nahuli siyang nagkasala. Ang sagot sa verse 9, hindi sapat ang pag-iyak. Kailangan ang tunay na pagbabago. 13, nahiya ka dahil sa iyong kasalanan. Ang sagot sa verse 9, kung ang lungkot ay ayon sa Diyos, hantong ito sa pagbabago. 14, ano ang kaibahan ng guilt at repentance? Ang sagot sa verse 10, ang godly sorrow ay nagbubunga ng pagbabago, ang worldly sorrow ay kamatayan. 15, nagsore ang isang tao ngunit inuulit pa rin ang kasalanan. Ang sagot sa verses 10 to 11, hindi pa ito nagpakita ng tunay na pagbabago. 16, paano malaman kung tunay ang pagbabago? Ang sagot sa verse 11, makikita ito sa pagbabago ng buhay. 17, nagkaroon ka ng matinding pagnanais na itama ang iyong pagkakamali. Ang sagot sa verse 11, isa itong bunga ng tunay na pagbabago. 18, bakit dapat kamuhian ang kasalanan? Ang sagot sa 11, verse 11, dahil ang tunay na pagbabago ay may indignation laban sa kasalanan. 19, pagkatapos magbago, naging masigasig ka sa paglilingkod. Ang sagot sa verse 11, ang tunay na pagbabago ay nagbubunga ng sigasig. 20, nagkaroon ng church discipline. Ano ang layunin nito? Ang sagot sa verse 12, pagpapanumbalik, hindi paghihiganti. 21, may kapatid na bumalik sa Panginoon matapos ang pagsaway. Sagot verse 13, dapat tayong maaliw, makomfort at magalak. 22, bakit natuwa si Tito? Ang sagot sa verse 13, dahil nakita niya ang pagsunod ng mga taga-Korinto na dati hindi ganon. Kumbaga mayroong
mayroong tinatawag na unti-unting paglago. 23, pinuri ng pastor o ministro ang iglesia at napatunayang tama ang kanyang sinabi. Ang sagot sa verse 14, ang mabuting patuto ay nagbibigay lugod sa Diyos. 24, paano dapat tanggapin ang mga lingkod ng Diyos? Sagot, verse 15, may paggalang at pagsunod. 25, nais mong maibalik ang tiwala ng iyong pastor o ministro or leader o anong tawag sa mga namamahala sa iglesia. Ang sagot, verse 16, magpakita ng tunay na pagbabago. 26, may kaibigan kang nagsasabing sapat na ang emosyonal na paghingi ng tawad. Ang sagot sa verse 10 to 11, ang tunay na pagsisisi or tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabago. 27, nais mong maging banal habang nabubuhay sa mundong puno ng tukso. Ang sagot sa verse 1, patuloy na linisin ang sarili at lumakad sa kabanalan. 28, may maling balita tungkol sa isang lingkod ng Diyos. Ang sagot sa verse 2, huwag agad maniwala, tingnan ang kanyang pamumuhay. 29, natatakot kang pagsabihan ang kapatid na nagkasala. Sagot verses 8 to 9. Ang pagsaway na may pag-ibig ay maaring magbunga ng pagsisisi. 30, nagbalik loob ang dating pasaway na miyembro ng iglesia. Verses 13 to 16, dapat siyang tanggapin at palakasin. 31, ano ang dapat gawin kapag may kasalanan kang alam sa sarili? Ang sagot, verse 10, aminin ito sa Diyos at magsisi o magbago ng tunay. 32, bakit hindi sapat ang panlabas na kabutihan? Sagot, verse 1, dahil pati espiritu ay kailangan linisin. Ito yung senaryo sa ano pa rin sa Corinthian Church. 33, may taong nawala ng sigla dahil sa pagkakasala. Verse 11, ang sagot, ang tunay na pagsisisi or pagbabago ay maaring pagpanumbalik ng sigla. 34, paano harapin ang pagkakamali ng kapatid? Sagot, verse 12, layunin ang kanyang pagpapanumbalik. 35, ano ang bunga ng pagsunod ng iglesia? Ang sagot, verse 13, nagdudulot ito ng kagalakan sa mga lingkod ng Diyos. 36, paano ipinakita ng mga taga-Korinto ang kanilang pagbabago? Verse 11 ang sagot, sa pagnanais, sigasig at pagsunod. 37, ano ang dapat maramdaman sa kasalanan? Ang sagot, verse 10, kalungkutang ayon sa Diyos na nagtutulak sa pagsisisi o pagbabago. 38, may nagsasabing sapat na ang sorry. Sagot, verse 11, ang Biblia ay nagtuturo ng pagsisisi or pagbabago na may bunga. Paano maibalik ang nasirang relasyon? Sa number 39, paano maibalik ang nasirang relasyon sa iglesia? Sagot, verse 7 and verse 16, sa tunay na pagbabago o pagsisisi at pagtanggap sa isa't isa. 40, ano ang ginagawa ng Diyos sa mga nalulumbay? Sagot, verse 6, inaaliw or kinukomfort, inaaliw niya sila. 41, bakit mahalaga ang takot sa Diyos sa kabanalan? Ang sagot, verse 1, ito ang nagtutulak sa atin na umiwas sa kasalanan. 42, ano ang dapat gawin kung may maling akusasyon laban sa iyo? Sagot, verse 2, mamuhay ng tapat at may malinis na budhi. 43, maaari bang maging instrumento ng Diyos ang isang simpleng pagdalaw? Sagot, verse 6, oo.
tulad ng pagdating ni Tito kay Pablo. 44. Ano ang tamang tugon sa makadiyos na pagsaway? Sagot, verse 9. Tanggapin ito at magbago o magsisi. 45. Paano makilala ang pusong tunay na nagsisi o nagbago? Sagot, verse 11. Nakikita ito sa pagbabago ng ugali at gawa. 46. Ano ang epekto ng pagsunod ng isang iglesia sa mga lingkod ng Diyos? Sagot, verse 13 to verse 15. Nagbibigay ito ng kagalakan at lakas ng loob. 47. Anong dapat maramdaman ng pastor o preacher, teacher o ministro kapag nagbago o nagbabago, nagsisisi ang kanyang mga tinuturuan? Sagot, verse 6. Kagalakan at panibagong pagtitiwala. 48. Ano ang layunin ng pagdidisiplina sa iglesia? Sagot, verse 12. Maituwid ang nagkamali at maipakita ang pag-ibig sa katotohanan. 49. Paano mo malaman kung ang kalungkutan ay mula sa Diyos? Sagot, verse 10. Kung ito ay humahantong sa tunay na pagsisisi at pagbabago. 50. Anong pinakamahalagang aral ng 2 Corinthians 7 or pangalawang Korinto? Ang sagot sa verse 1, verses 9 to 11, verse 16. Ang makadiyos na pagsisisi ay nagbubunga ng kabanalan, pagpapanumbalik ng relasyon at kagalakan sa Diyos at sa Kanyang bayan. So, sana mayroon kayong natutunan dito po sa ating pag-aaral sa chapter 7 ng 2 Corinthians, at mapapansin natin na mayroong unti-unting growth or spiritual growth sa mga Corinthian believers. At ulitin ko po, sa Corinthian Church mayroong iba't ibang kategory yung mga believers doon. So mayroong na binanggit na natural man, babe in Christ, or immature, carnal, and spiritual. Pero ganun pa man ay tinutulungan ni Apostol Pablo para sila'y unti-unting lumago spiritually. So sana po mayroon po kayong mga aral na napulot dito po sa 2 Corinthians chapter 7. So hanggang dito na lang ang ating presentation. Maraming salamat.